Alam niyo mga kaminamahal, ngayon ko lang talaga guys napagtanto nung nireview ko ulit yung video na sinabihan ni FPRRD yung mga taong naniniwala sa destabilization na crazy people. Ngayon ko lang napagtanto na ang liit-liit ng tingin ni FPRRD sa mga vloggers niya, sa mga taong sumusuporta sa kanya. Ngayon ko lang napagtanto. Ngayon lang nag-sink in sa utak ko. Kasi kahapon guys, ang pagkakaintindi ko, si FPRRD, iniwan niya sa ere yung mga vloggers, mga sumusuporta sa kanya, kahit ngayong pulvoronic video, 'di ba? Sabi niya hindi yan totoo kasi kung totoo man yan, dapat nung election pa lumabas. Tapos yung kumakalat na destabilization plot, 'di ba? Kasi yung ibang mga retired military armed forces of the Philippines, mga generals, yung iba nag-withdraw of support na, 'di ba? And kumalat na din yung isyung impeachment. Well, yung kanilang mga pinapalakad na yan, yung mga pautot nila yan ay pumalpak. So ngayon, ang nangyari, ito na nga. 'Di ba, gamit na gamit yung mga retired generals. Ang iba nga naging vlogger pa. Tapos yung isa makakasuhan na. Nakasuhan na pala, I mean ongoing na yung kaso. So ngayon, kahapon yung pagkakaintindi ko, literal na iniwan sa ere. Kasi 'di ba, wala ngang suporta na marinig tayo na galing mismo sa bibig ni FPRRD na sinusuportahan niya tong mga vloggers niya. Wala, as in zero talaga. Nung inulit ko ulit guys yung video, nung nireview ko guys yung video na sinabi niya na yan yung mga naniniwala sa ano na yan, sa destabilization na yan. Yan ay mga crazy people. So biglang nag-sink in sa utak ko na ay hindi lang pala ibig sabihin na iniwan sila sa ere. Hindi lang pala pag-iwan sa ere ang ginawa sa kanila ni FPRRD. Kumbaga, ganito yung gusto niyang sabihin guys sa madaling lingwahe. Sige, sumugod ka, 'di ba? Ako bahala, ikaw kawawa. 'Di ba? Parang sige, sumugod ka sa gera, pero ikaw din bahala kung tatamaan ka or hindi. Kumbaga magiging shield lang kita. Parang ganon. Ako bahala, ikaw kawawa. So parang ganon yung yung labas guys kasi iniwan niya sa ere. Bukod sa iniwan niya sa ere, tinawag niya pang mga crazy people. See? Kung gaano katanga yung supporters ni Digong. Para kayong kumakain ng tae ni FPRRD. Ito yung video guys Panoodin ko sa inyo I know naman na may pinalalakad na destabilization, pero dahil nga hindi umubra, hindi umusok, iniwan na lamang ho yan ni Digong yung issue na yan. Kasi mismong mga retired generals din, di ba, yung mga nagsalita? So yung mga retired generals na yan, na bumoses, sila yung talagang literal na nagkaroon ng impact. Katulad ni Macanas, di ba, nagsalita siya. Todo push kay FPRRD. Tapos ano yung nangyari? Siya yung nakasuhan. Dahil sa kanyang pagpupursige, kanyang pagpupush, hindi man lang tinulungan ni Digong. See? Diba? Ako, bahala, ikaw, kawawa. Ganon. Panoorin natin to Gini dating Pangulong Rodrigo Duterte na sangkot siya sa kumakalat na di umano'y tangkang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Muli namang tinanong si Duterte kaugnay sa kumakalat na destabilization plot daw kung saan may pulong umanong nangyayari sa mga retired general sa Davao City. Itinanggi ni Duterte na sangkot siya dito. See? Anong gagong pulis o pati military na magipag-meeting sa akin to disturb? You must be crazy. It's order and security maybe. Wala raw siyang dahilan para pangunahan ang pagpapabagsak sa Administrasyong Marcos. It's all in the mind. Why would I bother to tinker with these things at this... Yan. I-stop lang muna natin. Diba? See? Nilait na kayo. Kayong mga supporters. They must be crazy. Tapos insecure. Diba? Nilait na kayo. Tapos todo suporta pa din kayo. Talaga nga namang may kalungkutan kayo sa pag-iisip, no? Tapos pinipilit nyo pa talaga na may hawak na pulboronic video itong si FPRRD. Tingnan
tingnan nyo guys ha, nilait na kayo, tinawag na kayong crazy people, iniwan pa kayo sa ere, tapos ang liit-liit pa ng tingin sa inyo. Para lang kayong mga langgam. Ganun lang kayo kaliit tingnan ni FPRRD, tapos supporters pa din kayo. Boses kayo ng boses. Hindi nga kayo sinuportahan sa mga pinagsasasabi nyo. See? Anyway, alam ko naman din na lahat ng to is may reason. First dyan, nagpapalakas kay Pangulong PBBM. Kaya niya iniwan yung mga kasamahan niya. Kaya maliit na lang yung tingin niya sa mga kasamahan niya. Dumidikit siya kay PBBM. Kasi nga, may reason yan. Unang-unang reason para sa aking analysis, guys, according to my analysis, unang-unang reason dyan is para i-save ang SMNI. Diba? Yan yung pumapasok sa isip ko eh. Para i-save ang SMNI. At pangalawa, para magpabango ulit ng pangalan. May mga reason yan kung bakit yan nagagawa ni FPRRD. Matalino yan si Digong. Alam ko yan. Kaya, Pangulong PBBM, huwag kang magpapahulog sa patibong ni FPRRD. Delikado. Diba? Delikadong mahulog ka sa patibong. Bakit ko hindi ginawa yan when I was at the height of my naging presidente na ako? Well, for what purpose? I'm comfortable with Marcos. For what purpose? I am comfortable with Marcos. See? Doon pa lang sa word na binibitawan niya, nagpapasipsip, nagpapalakas, dumidikit. Unang-unang reason din dyan is because of ICC. Takot na makapasok ang International Criminal Court sa bansang Pilipinas. Diba? Para mag-investigate ng kanilang mga ginawang kamalian during his presidency. And to save also the name, diba, of Sara Duterte. Anyway, sa kabilang banda, sino nga ba si Sara kung wala si FPRRD? Diba? Sino si Sara? Hindi ko nga kilala yung anak niya na yan eh. Nakilala ko lang yan nung introduce na ni FPRRD. Sino si Baste kung wala si Digong? Sino si Bato kung wala si Digong? Sino si Bongo kung wala si Digong? See? Wala raw siyang problema sa Pangulo at wala raw mali sa direksyon ng kasalukuyang administrasyon. Wala mong bugoy na ang major errors, corruption, abuso. Apparently, si Marcos is treading on a straight path. Yan. Walang nakikitang corruption. Okay. Pero tinirada ang Congress. Walang nakikitang corruption pero tinirada ang Congress. Yung Congress, reflection din yan sa pangalan ng ating Pangulo. See? Ang galing magmaniobra ng istorya. Istoryahe. Istoryahe. Now, the point here is, super liit na tingin ni FPRRD sa mga vloggers niya. Tinawag ba namang crazy people? Ininsulto kayo tapos supporters pa rin kayo. Wag ako. Anyway, sakit na, no? Pinaglaban mo, tapos hindi ka pinaglaban. Diba? It's me again, guys. Si Mima Alicia nyo. Tagbabalik ulit para sa ating panibagong video.